Ha? Ay! Hello! Asan si Miss Vicky? Okay. Hello po! Ay, hello! Miss Vicky? Yes. Ikaw lang ba? At saka sila? Tatlo kayo? Apat po kami. Okay. So, ano ba ang ano natin? Ano ba talaga ang concept? Ang episode po namin is iba siya. Okay. Episode theme. Bale, ang focus po nung story nyo is your reformation and transformation. Okay. Kasi nga, di ba, before, it's it. Oo. Pero ngayon, mas seryoso. Mas seryoso, mas balot na. Oo, mas balot na talaga. Ganito na talaga. Doon ka pang yung hair nyo. Hindi, kasi talagang imbis ka hindi ka rin mawawala. Kasi of course, I still have an album, I'm still performing. So, talagang, yun na talaga ang ano nila. Pero I mas tried ano one naman. time. Pero mas sophisticated. Mas sophisticated na. So, you will see my transformation sa Rotary bukas. So, talagang balot na balot talaga ako. Hindi na katulad na dati na, o diba? Pero hindi pa rin maiwasan talaga na nag-ano pa rin sila. Ano ba talaga ang kakanta? Pero nag-try pa po na mag-change ng hair? Yes, I did. Ayaw nila. Talaga, I changed it to black talaga. Picture po kayo nun? Ha? Marami. Kaya ano ko na lang sa website. Sige. Ipadala ko na lang sa'yo. They cannot accept it. Sabi nila, mistake pa kasi yung ini-expect nila. So, it has to be blonde. So, kaya ibalik ko. Kaya nga nasira-sira, oh. Oh, diba? So, I had to re-bleach it again. Hindi mo sabi sa kanila, hindi, paninindigan ko na 18. Oo, para maalala nyo. Oo nga, kaya naman na-expect talaga kung ano talaga yung ano nila. Katulad nga nung pagdating ko dito, instead na yung, di ba, naka-showgirl yung outfit ko, naka-ganon lang, naka-bikini, naka-ganon lang, na short talaga. Tapos bigla ako naka-mini skirt naman, di ba, dress na mini, tapos ano pa rin, sexy pa rin. Sabi yung ko, pwede ba, next time, pag kinuha ka namin ulit, kung ano ulit yung dati, wala akong choice. Si Kuya Reggie po yung writer po. Ay, alam ko, kuya! I'm so Ay, glad. Binigyan nyo naman ako ng chance para at least makita ko yung aking new pagbabago. Sabi nga niya, hindi naman overnight ang pagbabago. Hindi talaga overnight sa totoo lang. Okay ba yan? Okay ba? Ang gagawin natin ng Okay lang ba ang buo ko? Kasi usually nakawig pa rin ako, pero tinanggal ko na talaga yung wig. Okay lang talaga. Kung ano talaga yung normal ko. ayusin na. Anong ayaw mo? Yung background. Ano bang angle? Ay, ano bang background natin? Pati yung nails yun, hindi nyo pa rin pinasa. Oo, kasi binalik nila. Kasi at that time, pag uwi ko, wala akong nails. Ano yung totoo? Hindi, sculptured. Pinabalik nila. Ang hirap Sino naman sila? Ha? Sino sila? Kung sino yung mga nagbubog sa akin. Oo. Sabi na, please lang, ibalik mo naman kasi yun ang asset mo. Hindi na daw mistika kung walang nails. Pero mo, lumikibis ko naman, yun talaga, I have to pay the price. Ano ba? Mahal sila ng magandang light. Okay. Hindi naman against the light. Hindi naman lang. Okay. Anong basa? Manga. Ganun ba? Pinupulo ko nga ito dahil makuti. Kasi meron dito. Subukan niyo tumapo. Simple lang, wala na akong abubot, okay lang? Wala akong simple lang. Kasi yun na ang pinapaano ko ngayon. Dito ang flower din sila dito. Hindi naman kayo nahihirapan naghanap. Ay, hindi naman. Okay lang. Kasi sinabi naman agad. Alright. Nakahanda na yung pagkain. Ma'am, dito tayo sa lang. Oh, dapat may sausawan yung Ha? Kaya ka pagagawa? Oo. Ano na lang yung may toyo, na may... Ano ba dapat yung sausawan? Oo, may sili, tapos may suka, o kaya onions. Ma'am, another take tayo dito. Talaga.
Para kita naman ang area. Ah, oo. Okay. Bago ako pag wala akong wig. Wait ka. Ma'am, sala po. Pag gano'n. Ah, Akyat pa Diyan po. lang, sound lang. galing dito. Galing po doon. Okay. Sige pa po. Para may glare ka. Wait ka na lang. Sige, rolling ako. Ayan na. Rolling, ma'am. Sige po. Dito po. Beautiful. Beautiful daw. Kaya na bumalik sa ano. Ano, wala na. Kain muna hanggat ano. Yan na po ang susort yung mamaya, ano? Hindi. Mag-jeans na lang ako. Para ibang... Para ibang ano naman. Oo. Para Pero naman sa- maganda ako. Jeans and shirt din. Oo. Pwede bang ano ilagay ko mama yung wig ko tapos cap? Ganun. Kasi ganun ang itsura ko pag pumupunta ko doon. Kasi yung nakikita niyo yung mystica talaga. Natanap ako. Tapos May wig kayo. Oo. Nag-wig ako tapos yung cap. Ganun. Yun kasi yung image ko na hindi ako lumalabas na ganyan. Ngayon lang. Ngayon lang Kasi talaga. yan yung talagang totoo. Ito yung totoo. Kasi, sabi ko sa kanila, pag kasi mystica, yun ang nakikita nila. Yun ang i-project. Pero dito, pamamahay ko to, privacy ko to, kung anong gusto kong ayos ko, pasensya na. Ganon, kung minsan nakaganyan lang, may mga bisita ko, hindi ako naka-makeup, pasensya na kayo talaga, ganito talaga. Eh, hindi mystica yung pinuntahan nyo, Ruby. Ruby. Kayo palang totoo, Ruby. Diba? Ganun yun. O sige, kain muna kayo. Dapat merong ano ito. Suka. Kain na muna, mga. Ito kayo po. Saan ko yung lagay ito dahil? Ano po yan? Tinatanggal araw-araw. Gabi-gabi yung mangyayari. Ay, hindi. Kaya nga yun ang mahirap. I wish I could, di Paano ba? yun kapag natutulog? Ganyan lang. Oo, dinidikit yan. Parang sinesemento eh. Kaya it takes about 3 weeks bago palitan ulit. Ganun. I wish na I can just take it off anytime na kailangan ko. Hindi, magastos. Magastos din eh. Eh, buti nga, endorser nila ako. Kaya, ano Yung mismo. placenta, hanggang ngayon. Yes, darling. Manggaspi pa, ano? Puti. Kaya ako ng puti. Wear color. Oh. Pinagpapawisan ako. Okay. So, sino ba ang nagsabi na i-ano ako? May ano ka? Ano po? Extra Sino ang nag-request na ako i-ano? May nag-refer po sa inyo si Kuya Anthony sa VIP pass. Okay. Siguro sila yung Tapos pumunta binigay noong niya yung ano. number mo sa Oo. Kasi pumunta sila nung ano sa seminar ko. Sasabi niya na mention, pinagpawisan na ako. Opo, you have ano po na? Tissue. Ay, Yaya! Pahinging tissue! Yaya? Sino nandun? Pahinging tissue! Kayo po tissue. Yaya, pahinging tissue! Pinagpawisan na ako. Ano, nakita mo Hindi na naman naman pwede background ano mo? yun, maingay kasi. Okay ka na dyan? Agree ka na? Okay lang ba? Anong pangalan mo, darling? Regio. Regio? Di ba? Regio. Ayun, maganda ba ako? Kaso yung ano mo, Yung ito. sugpa ng konti. Okay lang. Okay na yung plak. Ito? Sugpa. Konti. Okay. Saka yung isa, yung, ayan, hatak. Okay. Okay na. Ano to? Tagalog? English? Iba na? Tagalog? Oh, kasi lagi akong pinagsasabi ko minsan nadudulas yung ano pa English na rin pala ako ng English. Tagalog po. Iba na. I wish, ang nanay ko, Itawes. Marunong din mag-iba na. Parang Itawes. Tagigaraw kami eh. Kaya lang, alakapan ako pinanganak. Kaya Ilocano ako. Sa Tubigaraw? Oo, kasi pinanganak kasi ako Alakapan, puro Ilocano, tapos tatay ko Ilocos Sur. Eh nanay ko pinanganak ng Piat Tuao yun, teritoryo niya yun. Eh puro mga Ibanag, Itawes. Kaya kung minsan nagsasalita ng Itawes, ibig sabihin, Nay, hindi ko naiintindihan yun ang sinasabi niyo, Ilocano nga. Ready? Pwede na? Ready na ako, Hindi ba ha? nakikita ka? Okay lang. Hindi. Ma'am, ito kayo. Ma'am, ito kayo. Okay. Ready? Go. Rolling.
Okay. Mystica, no? Mystica na lang po, no? Opo. Mystica, iba na talaga ang buhay niyo po ngayon. Bigla kayong nawala. Bakit po kayo bigla nawala? Kasi po at the time kasi na nasa showbiz ako, ang aim ko lang noon is 5 years. So, since abot ko na yung 5 years, so sabi ko, it's time to go and retire na sa stage. So, yun po ang ginawa ko. Pero, after 4 years, na-realize ko, sabi ko, I'm too young to retire. Tapos gusto kong parang bumalik sa Pilipinas. Of course, my family is here, diba? So sabi ko, ang hirap yung nag-iisa ako. Nandun lahat ang kasaganaan, lahat-lahat. Nag-invest ako ng nag-invest. Tapos binili ko lahat ko anong gusto ko. Nag-iisa naman ako. So para bang ang feeling ng parang wala rin, walang buhay. So sabi ko, hindi balen uwi ako sa Pilipinas, magtiyaga kami ng magtiyaga kung anong meron, mag-start ako all over again. So ang ginawa ko, pinamigay ko lahat ang mga gamit ko, lahat mga damit, ang dami akong pinamigay. So, ayan, pagdating ko dito, I started all over again. Tapos sabi ko, kailangan I have to do something na different. Hindi nang katulad ng dati na nag-i-split lang, tapos nagiging controversial, halos laman ng TV everyday, mga ganon. So, sabi ko, I have to do something na I have to set a good example na. Hindi na yung katulad ng ibang image na yung puro negative na lang. Ito yung ngayon. Opo. Okay. So, yun yung dahilan na nagpatay ako ng sarili kong Mystica Charity Foundation. Okay. Balikan po natin yung noon, yung dati niyong buhay. Anong age niyo po nag-start sa showbiz? Well, when I started, sabi ko 23. Pero the truth, I was 32, kabaligtaran. Pero nagkataon kasi na at that time, of course, I had to reveal na meron akong anak. So, talagang talaga nila na, 32 pala. Alam mo naman kasi pag mag-start ka sa showbiz, kasi pag alam nila na over 30 years old ka na para bang, diba, lalaitin ka. Kaya pinapatak sarili ko. Kaya, ako ng mga ponytail, kung ano-anong mga kanang pinaggagawan ko noon, para lang maging bata, mga ganon. Image lang. Kung ba kailangan magsinungaling? Of course! Lahat ng kasinungalingan, kailangan you have to do it for the sake of your career. Kaya edad ko, pati puro mga ganon para magmukha akong 16 years old, ginawa ko. Bata-bata, ganon, ginawa ko. Nung umentrada kayo sa showbiz, talagang nag-boom talaga. As in talagang cupcake ka talaga. Kasi kailangan yun eh. Oh. At saka po ito, no, nakilala kayo, trademark nyo talaga yun. Pag-i-split. Kaso po kasi nagkataon kasi na nung nasa isang mall ako, 'di ba? Sa mga mall shows ganon. Puro mga bata kasi mga ine-entertain ko. So, since naman meron naman akong background sa jazz dancing, sa stage, mga ganun ganyan, kaya in-apply ko 'yon. So, after that, gusto na nila, lagi na lang ako nag-i-split. Pati na sa TV, ganun-ganun. So, naging trademark ko na 'yon. Katawaan lang naman na nung una. Pero ngayon, hindi pa rin nawawala. Kahit ngayon nga, nire-request pa rin. So, hindi pa rin nawawala kung minsan. Nag-ano pa rin kayo? Oo. Kung talaga yun ang request talaga nila, yun pa rin. Katawaan nga lang. Nag-split? Nag-split pa rin, oo. Katawaan nga lang kung i-request nila. Pero depende kasi kung minsan, pag ito yung place na talagang very, diba, conservative, tapos ibang type of people na yung mga e-entertain mo, of course, hindi na pwede yung gano'n. Ilugar na. Pero, madali lang ba sa inyo nung araw noon mag-split? Oo, madali lang kasi nakasanayan na ako. Kasi nung nasa States kasi ako, pinag-aralan ko lahat ng dancing. So, jazz dancing, ballroom dancing, hip-hop, lahat ng mga kaya kong gawin. So, and then of course, nag-exotic dancer din ako. So, part din ng show ko noon, yung gano'n age. Oo. Dito sa Pilipinas, unang napapanood yung ganyan. Oo. Kaya makilala. Talagang panggulat. Yes po, opo. Kasi gusto ko talaga na maiba. Kasi ang hirap talaga pag pumasok ka sa showbiz, kailangan talagang meron yung trademark mo talaga na matanda ng tao, yung kakaiba. Oh. At bukod dito, tuloy yung pagsikat nyo sa mga kanta po. Opo, yes. Lalo-lalo yung di ba, yung double meaning. Pero, the truth is, yung kanta ko naman, hindi naman talaga malaswa. Dahil pag talagang pinakinggan mo, wala namang masama. Yung mga ibang words na, ang gusto ko sa lalaki, ay di masyadong malaki. So, iisipin niya, ano ang hindi masyadong malaki? O, yung mga ganon. So, nasa tao na yun. Pero the truth, wala namang masama talaga. So, katulad ngayon, meron akong kanta, pulutin mo, binuka ko, isagat mo. O, ganun pa rin yung mga kanta ko. Pero mga seryosong ang mga to. Siguro, mas may intindihan yung pagtuturo nyo kapag yung
catchy yung ano, Oh, yun nga po. interesting. Yung catchy lang talaga yung ano, yung mga words Mas na yun. hindi boring ang pagtuturo. Oo, yun. Kaya kung minsan mapapangiti na lang yung mga manonood. Balikan po natin yung mga dati po muna, no? Yung noon, yung mga kanta ninyo. Ano yung mga hit na kanta ninyo? Mga hit na kanta ko, yung mga labi sa labi, mga, yun nga, pusong salawahan, yung simple lang, ang gusto ko sa lalaki, mga ron, bakit kayo hindi naging tapat, para na mama, hinay-hinay lang, yung mga yun. Yung gusto ko sa lalaki, kayo pala yun. Ako yun, oo. Kantahin nyo nga po muna ulit. Ang gusto ko sa lalaki. Sandali po, natatandaan yung talagang click na kanta po Yes, noon. Ano yes, po yes, yun? yes. Kantahin nyo. Ayun. Ang gusto ko sa lalaki ay di masyadong malaki ang katawan. Type ko'y payat na malaman. Katawan pala. Oo, kahit na siya'y maliit, basta't mahaba lang ang kanyang pasensya. Oh, di ba? At matigas ang dibdib. So yun, catchy lang kasi yung words, pero hindi naman masama yun. Actually, yung novelty yung tawag. Yes, novelty yung tawag doon. Ako kasing nag-start noon. And then after that, sumunod na yung ibang singers na gano'n na rin ang ginagawa. Naggayahan na. Naggayahan na. Yung mga nilunok, yung mga aray, yung mga kahit gaano kalaki, yung mga sisirin. So, ang mga yon, ayun. Oo. Para bang nagkalat na. Parang virus na nagkalat na. Parang gano'n. Ano naman natin, di ba, parang sinundan. Sinundan, oo. Nagkaroon siguro ng inspiration Of course. Gumawa rin. So, okay lang sa akin. Okay lang sana. Natuwa nga ako eh. Dahil sabi ko, kasi pag in ka, maraming gagaya. So, natin, di ba, parang sinundan. Sinundan, oo. Nagkaroon siguro ng inspiration of course. Gumawa rin. So, okay lang sa akin. Okay lang sana. Natuwa nga ako eh. Dahil sabi ko, kasi pag in ka, maraming gagaya. So, yun. Sumasama loob yun noon dahil ito mas bata. Ay, yun nga eh, sabi ko, naku, puro mga bata itong mga ano sila. Kaya, kailangan makipagkompetensya talaga ako. Kaya, sabi ko, kailangan maging bata rin ako. Kaya, yun, nag-ponytail ako, kung ano-ano nang pinaggagawan ko, para hindi talaga malaos. At dinagdagan niyo pa siguro ang pag-split. Pag-i-split. Kasama naman yung pag-tumbly-tumbling. Sinabayan ko na rin mga dancers. Sila wala. Di ba? So talagang kompetensya. Kompetensya talaga pagdating sa showbiz. At talagang tarayan din. Oo, tarayan talaga. Kailangan talagang matibay ka. Tibay ang sikmura. Kasi kung hindi, wala. Matatalo ka. Maiwanan. Nililibot niyo rin mga radio station yata. Oo, yun. Lahat mga radio station, kahit saan, kahit pinakadulo na ng mga ng Pilipinas. Diyos ko, yung mga hindi ko pa narating noon, narating ko na dahil lang sa pag-i-split So yung kasikatan ninyo, syempre, naging bumenta yung mga platform. Ay, of course, bumenta. Bumenta rin ako sa mga shows. There were times na hindi ko na rin kaya yung mga projects. Hindi ko sa sobrang dami. Ang dami na akong nire-reject. Lumaki na ulo ko. Lahat-lahat na. So lumaki po yung kita. Lumaki na yung kita. Lumaki rin yung ulo ko. kasi kung minsan kasi para bang na-overwhelm ka na. Yung bang para bang kung minsan kaya mo nang i-reject kung ano-ano. Bakit? Kung hindi nyo kaya yung price ko o ganito. Di wag. Yung mga ganon, di ba? Pero yun, trabaho yun. Trabaho talaga yun. Pero sa inyo yung paglaki na unang mayabang na kayo sa kapwa? Hindi naman sa ako'y naging mayabang. Yung bang para bang kung ayaw na nila yung presyo ko, yung parang, ay di wag, parang ganon, di ba? Pero hanggang sa, hanggang sa later on, nagsidatingan na yung mga bago, ganito, si ganito lang ang nila. So, para hindi naman ako maiwanan, wala. Kailangan you have to adjust na rin. Okay. Na-realize ko na, hindi na pala yung time na hindi na pala katulad ng dati, na noon, kayang-kaya ko sabihin, nasa top ako, kayang-kaya mag-presyo ng gano'n, dahil hahabulin nila ako. Pero nung nagsidatingan na rin yung iba, at nagpe-presyo na rin sila ng halos napakamura na lang. So, bagsak presyo na lang. So, sabi ko, now, ito na yung reality. Kailangan makibagay na rin ako. Pero dumating yung punto na parang sa career niya parang nawawala na. Ganun ba? Hindi naman. Kasi I had to make sure na hanggang sikat pa ako noon, yun na yung pagsibat ko. Ganun ang ginawa ko. Hindi ko inantay yung walang-wala na akong career. Kung kailan ako nandun pa rin sa tok-tok, saka ako sumibat. Kasi yun talaga ang gusto ko noon. Nag-iwan kayo ng sangkaterbang mga skandalo, mga intriga. Yung mga intriga kasama, kasama na rin talaga sa showbiz yun noon. Dahil sabi ko kasama sa showbiz, whether negative or positive,
basta importante, pinag-uusapan ka, ganun ganyan. So lahat pinapatulan ko kasi kuminsan, sabi ko, naku, ayoko maiwanan, ayoko na ano ako, di ba? Ayoko na ano ako. So gusto ko laging so kahit saan dyan, kahit Gusto nyo lagi pero pinag-uusapan? Pero I realize, sabi ko, what is it for me? Pinagpipistahan ng mga TV. What is it for me? Pinagpipistahan nga ng lahat ng mga dyaryo, pinagpipistahan nga lahat ng mga TV. Sila lahat ng kumikita, sila nagbebenta. What is it for me? Nawawalan na ako ng karir dahil pag negative ka, wala na. Lumalayo na rin yung karir sa'yo. Mabenta nga ako pagdating sa intriga, pero pagdating na sa trabaho, wala na. So yun ang nangyari. So, nangyari, naapektuhan din kayo? Of course. Marami na rin yung mga nag-back out, marami na rin yung mga ibang nasasabihin kasi Mystica, napag-usapan namin na ganito pala kasi ganito. So, ang dami ng rason. At ginagawa na nila na yung mga intrigang yun ang rason. Kaya sabi ko, ganun ba? So, wala na akong magawa talaga. Okay, isa-isayin natin mga intriga po, no? Balikan natin, ano yung mga naalala po ninyo matitindi? Okay, yung mga matindi kasi, umabot na kasi sa below the belt Yung mga, pati na rin yung sinasabi nila na ako daw ay drug addict o whatever. So, ang ginawa ko, kailangan magpa-drug test ako. Sabi ko, ang importante, maipakita ko talaga na never in my life, never in time na nag-drug ako. Kasi nakikita daw nila na pag nag-perform kasi ako, yung ganun na act ko, sabi niya, kung hindi nagda-drug si Mystica, bakit ganun ang act niya? Yung mga ganon. So, hindi nila alam na that was just an image. Trabaho lang yun, di ba? Ikaw, kung sakali man ang role mo sa isang trabaho o kay sa isang pelikula ay murderer, that doesn't mean na in real life murderer ka. Ibig sabihin, kinaingitan kayo talaga? Ayun, ganun nga. Oo, kailangan talagang babatuhin ako noon in anything na para i-down ako. They had to do it. Tapos may mga away pa, no? Oo, yung mga away, yun yung mga ganun naman. Oo, yung mga ganun naman ay personal na kasi in between her son at saka my son na rin. Nagkataon nasa Japan kasi ako noon. So, kung ano man ang nangyari, sila lang nakakaalam talaga. Kung ano yung naalaman ko sa anak ko, I have to defend him. Kasi ang anak ko, kung alam kong mali siya, ako yung mismo magdadala sa kanya sa kulungan, which is I did. Nung alam ko nagkamali siya, pinadala ko sa kulungan. Pero kung alam ko naman na it's time naman na i-defend ko rin kung ano yung situation niya, i-depensahan ko rin naman talaga. Ano ba nangyari doon? Ang nangyari kasi, at that time, nagkataon na meron silang party si Ai, nasa Japan ako. Ang anak ko, talagang barambado. Nakita niya na pati yung space namin, inoccupy lahat ng mga bisita. Kung barambado, nagsigaw-sigaw sa, hoy, tanggalin yung mga sasakyan nyo. Pero hindi. Naghanap siya kung saan siya pwedeng mag-park 4 blocks away. So, kailangan dadaan siya doon kay Ai. Nagkataon kasi na yung anak niya, biglang binaradaan. Alam mo ng mga bata ko, minsan di ba nagpapasikat sa mga kasama. Bumarada siya ngayon. Ang anak ko, natural reaction, hoy! Maganon di ba, nakapagsalita. Dahil paano nga pala, kung nasagasaan niya, kargo pa niya. So, alam mo yung mga bata ko minsan, they would say something, which is, binigyan naman siya ng rason kung bakit siya nakapagsigaw. So, doon nagsimulang away? Yes. So, ngayon, akala ni Ai kasi at the time, nandun ako sa bahay, pumunta daw si Ai, nagsisigaw-sigaw na. So, nabulabog na yung ganun ang nangyari. Na, hoy, lumabas ka, Mystica, ako, hindi mo kaya disiplina na anak mo, ako magdidisiplina sa kanya. Ganun na. So, ako naman, I have to defend my son din. I-explain ko rin naman kasi, ang dami ng paninira sa dyaryo. Ang dami ng words ginamit nila. Halos mahigit 50 words na yung ginamit na against na mga ganon. Alam mo na lahat ng pinaka masamang na barumbado, gago, walang hiya. Lahat na lang, anything that they can tell to my son. Diba? Which is not good. So, bilang ina, bilang ina. Kung alam mo na tama na yung anak mo at meron siyang valid na reason bakit siya nakapagsigaw, intindihin mo rin. Kasi kung ako rin yung nasa sitwasyon na I will do the same thing. Hindi mag-iiba. So, sisigaw din ako. So, hindi, ngayon, yan yung mga issue na yun yung mga issues hanggang sa umabot na sa korte, hanggang sa umabot na kung saan-saan. And then later on, nagsoryahan din kami. Parang wala naman I was in Georgia. Tumawag sila. Sabi ng Mystica, di ba pwedeng
i-close nyo na yung awayan nyo na yun. Since at that time kasi, meron din siyang bagong ipinopromote na bagong show niya. So, sabi ko, fine. I mean, sa akin, okay lang naman. Wala naman sa akin, nakaraan na yon. Ayusin na namin. So, nag-sorry ako kung ano man, naalging alitan ng mga ano natin, mga anak natin. Well, pasensya na. Things happen sometimes, di ba? So ito yung mga experience ninyo na yes. Kung bakit ang tawag sa inyo ay motivational Oo, speaker. motivational speaker. Yeah. Ito mga karanasan ninyo, mga yes. intriga na ito, mga kung ano-ano sa buhay. Kung bakit malakas din ang loob ninyo na makapagturo ngayon. Of course, kasi hindi kasi nila alam na yung the other side of Mystica, ako valedictorian ako nung ako yung nasa school, di ba, nung ako. So, hindi nila alam na meron din akong utak din kahit papano. Yung create ko Mystica na yun ay bunga ng pag-iisip ko rin. I have created that Mystica image. So, yun yung screen name ninyo, pinasikat ninyo, di ba? Ano po bang buong pangalan talaga? My real name is Ruby Rose Villanueva. So, I wanna show them na, hindi lang pala ito yung Mystica lang pala ng ganun. Ito na pala yung talagang totoo. May utak din pala. Ito pala yung meron ding may ibig sabihin din pala. Pero ang ginagamit ito, ngayon ay gobyerno style. Well, Mystica kasi, yun na kasi ang nakasanayan nila sa akin. Nakilala nila ako as Mystica. Diba? So ito yung mga experience ninyo na yes. Kung bakit ang tawag sa inyo ay motivational speaker. Motivational speaker. Yeah. Ito mga karanasan ninyo, mga intriga na ito, mga kung ano-ano sa buhay. Kung bakit malakas din ang loob ninyo na makapagturo ngayon. Of course, kasi hindi kasi nila alam na yung the other side of Mystica, ako valedictorian ako nung ako yung nasa school, di ba, nung ako. So, hindi nila alam na meron din akong utak din kahit papano. Yung create ko Mystica na yun ay bunga ng pag-iisip ko rin. I have created that Mystica image. So, yun yung screen name ninyo, pinasikat ninyo, di ba? Ano po bang buong pangalan talaga? My real name is Ruby Rose Villanueva. So, I wanna show them na, hindi lang pala ito yung Mystica lang pala ng ganun. Ito na pala yung talagang totoo. May utak din pala. Ito pala yung meron ding may ibig sabihin din pala. Pero ang ginagamit ito, ngayon ay gobyerno style. Well, Mystica kasi, yun na kasi ang nakasanayan nila sa akin. Nakilala nila ako as Mystica. Kaya, hindi ko naman talaga pwedeng tanggalin yon. Kasi, apart na ng buhay ko. At yung mga kulay ng buhok nyo ngayon. At saka yung kulay ng buhok ko. Kasi, lalo na nga, meron pa akong pinopromote ngayon na bagong album din. I Got the Power with Viva. So, hindi mawawala totally. Hindi talaga, at saka pati itong kuko. Kasi, pag sinabi nila na Mystica, kasama na ang kuko yan kasama na ang blonde na buhok. Kasama na rin yung pananamit ko minsan. Pero, hanggat kaya kong tipirin yung, hanggat kaya kong tipirin yung pananamit na kung hindi naman talaga kinakailangan na ganun ang idadamit ko. So, I do everything. Yan, sa mga kuko. Ulitin lang natin yung sa Hokkaido. Okay. Wala na bago po kundi yung ginagawa nyo ngayon. Yes. Pero physical po. Yeah, physical. Kasi kasama pa rin, pag nakita kasi yung Mystica, kasama na ang kuko. Ito yung Le Charmant. Kasi of course, ine-endorse ko na yung Le Charmant. So, ngayon, pag tinanggal ko yan, number 1 na hahanapin kuko. Pag iniba ko naman yung yung buhok ko, number 1 na hahanapin, blonde na buhok. So, I did one time. Kailangan, sabi ko, kailangan ngayon pagbalik ko, kailangan inay ko yung image. So, black ang buhok ko. Ibinalik ko, kaya nga nagkasira-sira na. Pero talaga nag-desisyon kayo na yun pa rin. Oo, nag-desisyon na talaga ako. Kasi hindi na ako. Hindi na talaga, hindi ko talaga pwedeng tanggalin yun. Because it's still a part of me. Ang iniba ko lang talaga, yung pananaw sa buhay, yung ugali ko, kung paano ako i-deal ngayon ang showbiz, kung paano i-control. Kasi at that time, na-manipulate ako, most of the time, in-influensyahan ako, dahil akala ko, sige, okay lang, kung yun, if that's what it takes para ako isisikat. Pero ngayon, ako, pagdating ko dito noon, of course, ang dami na namang lumapit sa akin. Gusto daw nila, kailangan daw, ako ulit, magpabongga ulit, kailangan meron na naman daw ulit drama. Sabi ko, hindi yun ang binalikan ko. Hindi na baling, hindi ako sisikat agad. I have to start all over in my own way.
your way anymore. Kasi before, lahat kung ano yung way na gusto nilang palabasin, sinunod ko. Ako naman, dapat ako yung masunod. Because this is me right now. Kumbaga, lahat yun na sinunod yun. Sinunod ko. Dahil yun ang kagustuhan So, yung nila. mga binanggit yung may mga kasinungalingan, may mga... Of course, lahat yun! Lahat yun ay sinunod ko. Pero nung sa... Kung minsan pa nga, nagugulat na lang ako, may ibang intriga na naman pala. Pero napakatatag, So, nagpakatatag kayo. Yes. Pero hindi kayo marunong niya sa buhay. Alam mo, sa totoo, I'm very emotional. I'm a very emotional person. Kaya nga pag naalala ko na yung mga pambabanat nila, kasi not necessarily lang sinunod ko. Yung parang na-manipulate ako dahil sa sitwasyon. Let's say, may biglang darating. Wala akong choice. I have to defend myself. I had to. Ganun ang mga pangyayari. Kahit hindi ko sana nagkagustuhan na mangyari, nangyari. Kahit hindi naman yung gimmick o sasabihin nila, pinalabas lang, hindi. Ang nangyari is, bigla na lang dumating ang mga intriga, kailangan, I had to go along with it dahil I had to defend myself. Ganun ang nangyari. Hanggang sa wala na akong choice. But I could have done the other way. Dapat, nag-shut up na lang ako. Diba? Ang ginawa ko kasi, sinunod ko kung ano yung ano nila drama nila Ano sa inyo? So, I regret those. Saan kayo nalulungkot? Oo. Kung isa na kayo. Saan ako nalulungkot? Pag isa kayo. Ayoko kasi na forever na lang na yung mga isip ng tao, yun na lang, manatili na lang doon. Di ba sometimes na you know yourself better, kaya lang sa pananaw ng ibang tao, iba, ang sakit nun, di ba? So it's very sad na kung alam lang nila, di ba? Yung ganun eh. Yung bang, sometimes na masakit yung ang pagkakalam nila napakasama mong tao, pero deep in your heart, alam ng Diyos yan, ang Diyos lang nakakalam talaga kung sino ako. Pero ang ibang tao, ang akala nila, napakasama ko. Ayun, ang hindi ko matanggap. Kaya, hanggat kaya kong ipakita na, this is me, tanggapin niyo ako, hindi. Gagawin ko sa sarili kong paraan. Kaya kung minsan, yung ginagawa kong pagbibigay ng tulong ay sarili kong decision yun. Not necessarily na, not necessarily talaga na ipapangalandakan ko whatever. Pero, ang sa akin, kung gagawin ko ito, kung meron mang makakita, tutularan ako, yun na eh. Diba? Ang sarap ng feeling. Ang saya, diba? Yung nakatulong ka ng tao, of course, I cannot save the whole world. Of course, hindi ko kayang tulungan ang lahat. Pero yung maano lang yung ipakita mo, yung konting tulong, katulad niyan sa Ross Boulevard, kasi may sentimental value sa akin ang Ross Boulevard. Bakit po? Kasi nung pagpunta ko sa Maynila, kasi I started with nothing. Wala akong pera. Ang dala-dala ko noon isang maleta, ang kuya ko. Naglalakad kami sa Ross Boulevard. Ang kuya ko, habang kumakanta ako noon sa Eduardo's o kay Wild Duck, Night Rider, naglalakad yan. Maghanap na naman kung saan ako kakanta ng sing-along ulit. Para may trabaho ako the following morning. 150 pesos a night. Mamaya sabi ko, kuya, gutom ako. Kung kakain kami doon, lalapag kami doon sa sa Luneta. Doon nga ako na-discover ni Direk Leo Alacon. Dahil nanalo ako. Siya naging manager ko. Kaya napakalaking bagay sa akin ng Ross Boulevard o kaya Luneta. Diyan ako nag-umpisa. Binabalikan mo? Binabalikan ko lang yun. Kaya every time na pumupunta ako doon, sinasabi ko doon sa mga tao, alam niyo po kung bakit ako nandito? Merong sentimental value sa akin ang Ross Boulevard at ang Luneta. Kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon na wala kayong bahay, naglalapag dyan. Naranasan ko po lahat dyan, sabi ko. Kaya, ang sa akin, yung isineshare ko sa inyo, para bang, ang sarap lang kasi na kahit pa paano makita nyo na si Mystica, naabot na niya kung ano yung dapat niyang naabot. Artista pa siya. Dapat hindi na siya nakikihalubilo sa mga katulad nila. Pero sa akin hindi. Ang saya-saya ko dito. Of course, ang laki ng bahay ko. Pero tingnan mo kami lang, napakatahimik. Walang buhay. Walang saya. Tuwing nandun ako kahit once a week lang, o kaya twice a week, kung kailan ako napapadaan, ang say-say ng feeling ko. Dahil yun ang reality. Yun ang real life. Kumbaga, kasi yun ang buhay mo. Yun ang buhay ko. Noon pa. Noon.
Kaya nga, hindi ako nahihiya na sabihin sa kanila na alam niyo yung buhay niyo, naranasan ko.